Ibinahagi ng isang pulis mula sa Southern Police District ang dahilan kung bakit kabilang si Nery Naig Miranda, isang dating aktres at negosyante, sa listahan ng mga most wanted ng kanilang hanay. Ayon sa isang female police officer na nakapanayam sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo Channel, na hosted ni Attorney Karen Jimeno, ipinaliwanag na si Nery ay hindi lamang isa sa mga top 10 na most wanted, kundi hindi rin siya pinayagan magpiyansa dahil sa seryosong mga kaso na kinakaharap niya. Ang mga kasong isinampa laban kay Nery ay may kinalaman sa mga hindi pagkakasunduan sa batas, partikular na sa mga paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa pulis, ang pagkakapasok ni Nery sa listahan ng most wanted ay hindi dahil sa isang simpleng kaso, kundi dahil sa bigat at bilang ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Tinutukoy din ng pulis ang kasong syndicated estafa, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya pinayagan magpiyansa. Ang kasong ito ay isang seryosong uri ng estafa na kinasasangkutan ng maraming tao at malalaking halaga, kaya't mas pinatindi ang pagkakapaso ng kanyang kaso. Ipinaliwanag din sa nasabing interview na mayroong kabuoang 14 na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code si Nery. Ang bilang ng kasong ito ay isang pangunahing dahilan kung bakit ibinasura ang kanyang kahilingan para sa piyansa. Dahil sa mga kasong ito, inilabas ang isang warrant of arrest laban kay Nery noong ika-23 ng Nobyembre. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay nauugnay sa mga transaksyon at negosyo na may kinalaman sa mga securities, na ayon sa batas, ay may mga tiyak na regulasyon na kailangang sundin upang maiwasan ang mga ilegal na gawain tulad ng mga panlilinlang o fraud. Sa kabila ng kanyang dating kilalang pangalan bilang aktres at negosyante, tila naharap si Nery sa isang seryosong pagsubok na nauwi sa pagkakasangkot sa mga legal na issue. Ayon sa mga awtoridad, ang serye ng mga kasong ito ay nagbigay daan sa kanyang pagiging isang wanted individual sa buong bansa. Kasama sa mga kasong ito ang mga paratang na siya ay nakipagsabuatan sa ibang tao para makapagperforma ng mga ilegal na transaksyon na nagdulot ng malalaking pinsala sa mga apektadong biktima. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa mga talakayan ukol sa kahalagahan ng mga legal na proseso, lalo na sa mga taong may malaking pangalan at impluwensya sa lipunan. Dahil sa mga kasong ito, nagiging mas maliwanag na hindi exempted sa batas ang mga kilalang tao at negosyo, at ang bawat aksyon ay may kaukulang pananagutan. Sa kasalukuyan, patuloy na tinutukan ng mga awtoridad ang kaso ni Nery, at inaasahan na may mga susunod pang hakbang na gagawin upang matugunan ang mga isyong legal na kinahaharap niya. Sa ngayon, ang mga detalye tungkol sa kaso ni Nery ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Ang mga kasong kinasasangkutan niya ay nagbibigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon, at kung paano maaaring makaapekto ang mga desisyon ng isang tao sa kanyang reputasyon at buhay. Ang mga hakbang na isinasagawa ng mga awtoridad ay nagpapakita ng kanilang layunin na tiyakin ang katarungan, hindi lamang para kay Nery, kundi para na rin sa mga biktima ng mga ilegal na gawain sa sektor ng negosyo at negosyo sa securities.